Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, dating Presidente Digong inutos kunin itong si Jimmy Guban, dalhin sa NBI, dalhin sa Cavite, at ihulog. Saan ihulog? Sa helicopter? Saan nga ba ito ihulog? Ito po mga kaibigan, huwag kayong alis. Ito po ang ating bibigyan ng paglinaw, komentaryo, public opinion, sapagkat ito po ay napakainit na usapin. Tungkol dito may kaugnayan kay Jimmy Guban na tumatayo ngayong star witness. Dahil ito ay gagawing ika nga po ipapasok sa witness protection na program ng ating gobyerno upang ika nga po tumistigo laban dito sa mga pangalan na nasangkot dito sa malaking shipment ng pinagbabawal na gamot. Ang bigyan po natin ng highlight dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay itong utos ni dating Presidente Digong na kunin, arestuhin, hulihin itong si Jimmy Guban, dalhin sa NBI at dalhin sa Cavite at ihulog. Ay matindi ho ito, mga mahal kong taga-subaybay. Buti at hanggang ngayon ay himala na buhay pa itong si Jimmy Guban na ngayon ay nandiyan sa kulungan na may hatol ng habang buhay na pagkabilanggo na ayon sa kanyang mga pagbaligtad ngayon ng mga sinumpaan na pagsisiwalat. Wala siyang kasalanan, nagawa niya lang yon na ika nga po aminin mag-leak ng ibang tao na ito siya syerto. Dahil sa takot niya, tinakot siya, ang anak ay kikidnapin, kaya nagawa niya po yun. But sa puntong ito pagharap niya, diyan sa investigasyon na binuo, ayan ang bagong testigo niya na ang mga pinagbabawal na gamot ay pagmamayari nitong kasalukuyang asawa. Asawa ng ating kasalukuyang Vice Presidente Sara Duterte Mans Carpio. Yan ang tunay na may-ari. Ayon po dito kay Jimmy Guban, ang kanyang kapatid na itong si Pulong, kapatid ng Vice Presidente ngayon at anak ng dating Pangulo, at siyempre itong si Michael Yang na economic advisor dati nitong Pangulong Duterte noon, dating Pangulo Duterte noon. Mga kaibigan, kaya ko po nabanggit yan. Matagal na po itong issue na ito. But muli, kung ika nga po'y nabuhay dahil sa mga panibagong mga ebidensya, buhay na testigo, hindi nagawan na ika nga po'y tama at patas na investigasyon noon dahil na-influensyan sa pananakot ng panahon ng panunungkulan ni Duterte, mga kaibigan. But ito po ang ating bigyan ng highlight. Itong inutos ni dating Presidente Digong dito sa isang mataas na opisyal ng PNP na kunin itong si Jimmy Guban upang ihulog, dalhin diyan sa ika nga po'y Cavite. Naku po. Disclaimer lang mga mahal kong taga-subaybay. Unawain po natin ito, huwag kayong alis. At panoorin po natin. At nangalubos po nating maunawa. Disclaimer lang ito pong video na ipapakita ko po sa inyo ay hindi po ito bago. Hindi video. Isang artikulo isang balita na ipapakita ko po sa inyo, pakiunawat, pakinggan, at nangalubos po nating maunawaan. Importanteng mahalaga po ito
para malaman po natin ang galawan ng dating Presidente Digong noon kung ano ang ginawa niyang aksyon. Dahil lang usapin po na itong siniwalat ni Jimmy Guban ay matagal na din po ito. And relation, and connection. Kaya po kahit matagal na ito, hindi po ito bago, itong tatalakayin po natin ay tinalakay po natin para mahalukay natin, madig kung ano ang ginawang aksyon nitong dating Presidente Digong dahil nadadawit po ang kanyang pangalan, ang kanyang pamilya, mga kaibigan. Ito po, buhat po dito sa Philippine Star Global. Headlines, nandiyan naka-flash sa screen. Duterte order arrest of Custom Intelligence Officer. Ito po ay nangyari noong October 25, 2018. Kasalukuyang presidente pa ho ito ng Republika ng Pilipinas noon, itong si Duterte. Buti po tayo na nagkakaintindihan. Dahil ayaw ko po kayong bigyan ng anumang fake news, ayaw ko kayong pasahin, kaya't nililinaw ko po. Heto, basahin po natin ang nilalaman. Dahil dito ho, ay matutuklasan po natin na ihuhulog. Nag-order siya, nagbigay siya ng go signal, inutusan na ihulog itong si Jimmy Guban. Naku po, hindi na ito po umami naman siya noon di ba? Noong siya mayor pa, na mayroon siyang hinulog sa helicopter. Ito po. Asa na? Ito. Amid the world war between top Bureau of Custom and Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, official President Duterte has ordered the arrest of former BOC intelligence officer Jimmy Guban, who testified the House Representative on how 6.8 billion worth of pinagbabawal na gamot, na lang ang sasabihin ko kasi baka tayo parusahan ng YouTube, nandiyan nag-testify siya, pinapa-aresto. Tingnan niyo arestado na yan. At subalit aarestuhin pa din. Mga kaibigan, kita niyo kung paano gumalaw itong si Duterte noon, arestado na, aarestuhin pa. Mga kaibigan, eto po. Tell me who is the guy. Ang tapang. Tell me who is the guy asking for money? Extortion? Hindi extortion yan. Lumalabas ngayon sa mga bagong salaysay na tinakot mo lang. Dahil binaligtad nyo lang, inimpluwensyahan mo, kaya sabit ka, dating Presidente Digong, tapos sasabihin mo ngayon extortion. Medyo kaunti-unti lang po ang ating banat muna, dahil baka tayo kulangin sa oras. Ang importanteng mahalaga, gusto ko pong mayatid sa inyo kung paano inutos ni Duterte at kung paano ang galawan ito noong kapanahonang gustong ipakulong ng walang kasalanan itong si Jimmy Guban. Ito pa. I will call him, call him, here I am arrested. Pasensya na sa audio ko ako ay namamalat. Yesterday at the Malacanang, ulitin ko po doon para lubos niyo pong maunawaan. I will call him, here I have him arrested. Duterte said yesterday at the Malacanang as the House conducted its inquiry and pinagbabawal na gamot shipment. Duterte said has given order to Philippine National Police Chief Director General Oscar Abayalde to arrest Guban. So nagbigay na ng utos itong dating si Duterte nung siya ay Pangulo pa at sa PNP Chief, ang PNP Chief noon ay itong si Oscar Abayalde, mga kaibigan, na arestuhin si Guban. Alam niyo ang sagot ni itong PNP chief dati na si Oscar Abayalde. Ito po ang sagot, mga kaibigan. Abayalde asked, on what ground? Ano daw pong ground? Bakit siya aarestuhin? Wala siyang ibang sinagot kundi ito. Abayalde asked, on what ground? Just bring him to National Bureau of Investigation. Arestuhin
dalhin sa National Bureau of Investigation. Duterte said in a speech during the Philippine Quality Awards. Mga kaibigan, maliwanag po doon. Ituloy po natin, bilisan natin, baka tayo kulangin sa oras. Sabihin mo, dalhin sa Cavite, ihulog sa saan ihulog ito? Mga kaibigan, baka ihulog diyan sa helicopter o ano man wala sinasya dito Kasi yun lang sinabi niya, inorderan si dating PNP Chief Oscar Albayalde, hulihin, aristuhin itong si Jimmy Guban, arestado na ngayon At mukhang pumalag dito si nagtanong, itong dating PNP Chief, ano pong ground? Bakit aristuhin? Just bring him to National Bureau of Investigation, dalhin sa sa NBI. And Duterte said at ihulog siya. Mga kaibigan, maliwanag po. Nandiyan po sa screen. Pwede nyo pong screenshot para hindi nyo po para malubos nyo pong maunawaan. Sabihin mo, dalhin sa Cavite, ihulog siya ang nagpasok, siya ang nag-fake ng ID. Tell the NBI, bring Guban to Cavite, drop him into. He was the one who brought the contraband pig. The ID Duterte, referring to the BOC official, was stuck part of the syndicate allegedly operating the bureau in courts with some PNP official. Naku po, matindi, di ba? Napakatindi ang pinagdadaanan noon. Nakita nyo? Ganyan po kalupit ang dating Presidente Digong noon. Galit, nagagalit-galitan, galit sa droga, bantay sa lakay, naman ang lumalabas. Pasensya na po sa audio ko, namamalat talaga. Talagang pinipilit ko lang magsalita ng hindi malat, pero namamalat pa din, mga kaibigan. So maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, ang tanong saan ihulog? Hindi naman po lingid sa inyo. Mga mahal kong taga-subaybay, nung ito ay mayor pa ng Davao, ay inamin niya na hinuhulog niya. Mayroon siyang hinulog sa helicopter na ikangapoy. Isang napagbintangan di umano na mga sindikado din. Hinulog sa helicopter. Di po ba? Yun po ang pag-amin niya noon, mga kaibigan. On the record po yan, pwedeng ma-search yun dalhin sa NBI, dalhin sa Cavite at ihulog. Ihulog ba ito sa helicopter? Malaking question mark. Siya na ihulog mga kaibigan. At dito ay nagawa niya pang ipagtanggol si Michael Yang. Sana yung dito. Nagawa niya pang ipagtanggol dito si Michael Yang. Mga kaibigan. Eto, the president also claimed that some people are trying to pin down Davao-based trader Michael Yang over illegal activities in what he perceives as shakedown by unscrupulous individuals to destroy the integrity. The person has been seen socializing in public with Chinese Ambassador Xi Jinping. Yung binabanggit niya dito, si Michael Yang, mga mahal kong taga-subaybay. Michael Yang itong sangkot dito sa bilyon na isiniwalat nitong si Jimmy Guban, na ito nga ay di umano ay pag-aari nitong si Michael Yang, Paulo Duterte, Mas Carpio. Ay dito maliwanag na pinagtatanggol ni dating Pangulong Duterte. Sinisiraan daw lang at ang integridad, sinisiraan lang ito si Michael Yang. Mga kaibigan, di po ba? Medyo nabitin ako, mga mahal kong taga-subaybay. Bigyan po natin part 2 ito. Pasensya na po. Any reaction diyan po sa comment section. Wag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Alam ko po, naunawaan nyo po. Pwede nyo pong i-screenshot yung mga nilagay ko sa screen na mga balita with para naman hindi mayroon kayong batayan. Nabitin ako Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.